katanungan tungkol sa araw naman ng pamamahinga. Tingnan po natin itong araw ng pamamahinga. Nang kasi ito ho'y meron hong mensahe gustong iparating din sa atin. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ito ho, yung pamamahinga, tungkol ho ito sa pamamahinga, mga giliw namin taga-pakinig. Ngayon ho, alam po ninyo, itong araw ng pamamahinga, sa atin ho, meron tayong 7 araw na tinatawag eh. Pero meron hong isang araw ng linggo na ang sabi nung iba, basta't araw ng linggo, wag naman kayong gagawa. Inyo nang tapusin sa loob ng 6 na araw, yung kapito naman, ipahinga naman ninyo, sapagkat yan naman ay ilaan naman ninyo para sa Diyos. Diyan ho tayo nagsisimba, tayo mga Katoliko. Ang iba naman ho ay merong sa loob na isang linggo, yung Sabado, linggo'y tumatrabaho sila. Iba-iba ho. Pero dito ho sa araw ng pamamahinga na ito pinagbabawal ho rito ng mga Pariseo, nung mga unang ngayon, ng mga saserdote, yung pagkain at yung mga pag-aksyon na kagaya ng nakikita natin ngayon. Kuya Ben, bigyan mo nga po kami ng paliwanag tungkol rito sa araw na ito ng pamamahinga na hanggang sa kasalukuyan ito'y nararanasan pa rin ng isang kakristyanuhan. Alam nyo, Kuya Min, Kuya Bert at Kuya Joe, may napuna lang ako dito sa mga pagbasa mula dun sa nauna nating kinalakay hanggang dito sa pangalawa. Marahil aywan ko itong sa pangatlo kung ano man ang nakapaloob. Subalit kung mapupuna natin, puro kautusan ang sinasabi dito Para bang ipinipilit palutangin na tayo ay dapat sumunod sa anumang kautusan na ibinibigay ng Diyos. Ito yung ito yung sa lumang tipan lahat pinagpipilitan ng mga Pariseo kay Jesus Pero sa isang banda, kung titingnan po natin, talagang yung kapanahunan ni Jesus, ang umiiral ay batas ni Moises. Yun ang umiiral na dapat sundin. Meron akong isang nabasang libro at masyado ko itong tiningnan kung ano yung nilalaman. Ang pamagat ng libro, Kuya Berta, Kuya Min, Kuya Joe, God's law is love. God's law is love. Ang batas ng Diyos ay pag-ibig. Pero kung susuriin ko itong mga binabasa natin at pagpuna ng mga sumusunod sa kautusan, kuno. May kuno ito dahil mga Pariseo yung mga sinasabi rito, panay ang puna tungkol sa kautusan Panay ang gusto na pairalin yung kautusan. Mga kuno, parang hindi pag-ibig ng Diyos ang gusto nilang palabasin. Tingnan po natin, sabi rito, isang araw ng pamamahinga nga, naparaan si Jesus sa triguan at kanyang mga alagad at nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. So tinanong talaga sila ng pareha ng mga Pariseo. Sabi nila, bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga? Kuno, sa araw ng pamamahinga, ang ipinagbabawal ng kautusan. Kautusan na naman yung pumasok. Alam nyo, hindi direktang sinagot ni Jesus. Hindi niya direktang sinagot yung napakaganda dapat na sabihin na lang simple, di ba? Sabihin na lang ni Jesus, kung nagugutom yung tao, di hayaan natin kumain para mabuhay. Hindi po ba? Hindi ganito ang pagkakasagot ni Jesus, kundi binigyan sila ng isang example. Sabi nga nila, example. At ang sabi nila ganito, sabi ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya
nang magutom siya. Hindi naman sinasabi dito ni Jesus na nang kumain si David, yung parabang susyalan. Hindi naman susyalan itong sinasabi. Hindi naman susyalan yung pagkain ng mga alagad Kaya maliwanag ang sagot. Kung ikaw ay nagugutom, maapektuhan ang inyong templo ng Diyos, ang katawan binigay sa iyo ng Diyos, ang katawan na yan na pinagyaman ng Diyos, dinadya niya ng Espiritu Santo, kung makakaapekto, anong halaga ng kautusan na iyong susundin. Kung ito ay makamamatay dahil sa sinasabi, dahil ang kautusan kailangan sundin, kahit gutom ka na, hindi ka kakain. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang kautusan niya ay pagmamahal. Kung paano niya inilagay ang batas na yan, the God's law, na kung ang umiinog ang mundo na may sinusundan upang di magkabangga-bangga at hindi magkagulo ang daigdig na ito, gayon din ang kautusan ng Diyos, na kung kinakailangan na sa pagsasaayos ng lahat ng bagay, hindi kailanman dapat makaapekto sa kalalagayan, kaisipan, katinuan ng isang tao ang kautusan. Amen. Kuya Bert, yun pong para sa inyo pong pananaw dito sa tinunghayan kong ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Alam mo, Kuya Min, Kuya Ben, Kuya Jo, siguro kanina nadaanan natin, talagang laging nakikita yung mga alagad ng ating Panginoon. Pinupuna, no? Pero nakita naman natin na pinagtatanggol ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Dito, sa binasa mo ngayon, pagpuna na naman. At ang nilabag dito nila ay yung talagang bawal. Kautusan ito ng Diyos na walang gagawa. Hindi pwedeng gumawa ang sinumang tao sa araw ng Sabado. Maraming nakalagay sa lumang tipan na ang Sabado o yung ikapitong araw ay pinabanaw ng Panginoong Diyos Ama. Kaya gano'n na lamang ang higpit ng mga Hudyo ang pagpapatupad ng araw ng Sabado. Subalit, kung makikita natin dito, lumabag, talagang nilabag ng mga alagad ng Panginoon ang araw ng Sabat. Pero, pinagdepende sila ng Panginoon. At ang sabi niya, yung kanyang halimbawa ay yung mismong haring si David na ginagalang ng bawat Hudyo noong kapanahunan yon, sapagkat siya ang kinikilala nilang dakilang hari na pinili ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, nakasulat, nakalagay, hindi ba ninyo nababasa na nung magutom si David at ang kanyang mga alagad ay pumasok siya sa templo, kinain yung mga nandun na nakahain. Ang may karapatang kumain nito ay ang mga pari lang. Kinuha niya yun, kinain at ibinigay sa kanyang mga alagad. Pero gayon pa man, ay hindi pinagkasala ni David at ng kanyang mga alagad. Anong ibig sabihin po nito? Kapag palang pinili ka ng Diyos, kapag siya ang pumili, bagamat sila ay lumilihis, lumalabag sa niuutos at batas ng Diyos, hindi nila pinagkakasala. Ang nakakalungkot,
maraming mga Katolikong Kristiyano ngayon na katulad ng mga Pariseo at Iskriba at mga Hudyo. Walang ginagawa kundi ang punahin ang mga kura paroko nila.